Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Joselito. 54 anyos na rin po ngayon at tubong Occidental Mindoro. Hindi ko akalaing darating yung araw na ikukwento ko sa kahit kaninong tao yung nangyari noong dekada 80. Sa pamilya ko lang po kasi ito na ikukwento. Ilang dekada ko na rin po itong tinago at ilang ulit ko nang sinubukan na kalimutan. Pero habang tumatanda ko ay lalo kong naiisip na baka makaiwas nga yung iba sa kaparehong kapahamakan kung ibabahagi ko itong kwento ko. Nangyari po ito noong dekada 80. Panahon na halos lahat po sa amin ay nakatira sa mga bahay na gawa pa sa kahoy at pawid. Ilan pa lamang po yung may sariling linya ng kuryente. Kahit kami hanggang alas 9 lang din po may ilaw bago tuluyang magdilim yung buong sityo. Sa tuwing papatayin yung kuryente, ang natitira na lamang ay yung sinag ng buwan, ang gaserang umiilaw sa gitna ng hapag, at ang mahinang alulong ng mga aso mula sa iba't ibang mga bahay. Ang sityo po namin noon ay napaliligiran ng malalaking puno. Mangga, santol, niyog at kung ano-ano pa. Tuwing gabi maririnig mo po yung mga sanga na nagbabanggaan lalo kapag malakas yung hangin. Napakatahimik po kasi ng gabi. At kahit wala kang nakikita, pakiramdam mo ay may naglalakad sa mga anino. Kung minsan ay magigising ka na lang dahil parang may kumakamot sa bubong. Pero sa umaga ay wala ka namang makikitang mga bakas. Dito po sa lugar na ito ako lumaki. Kasama yung kaibigan kong tawagin nating Miguel na halos ituring ko na pong kapatid. Bagong kasal po siya noon at ang asawa niyang si Norma ay buntis sa kanilang unang anak. Pareho naming pinaghahandaan yung pagdating ng bata. Si Miguel sa paghakot ng kahoy at pag-aayos ng mga lambat. At ako naman sa pagtulong kapag nangangailangan siya ng lakas ng isang kargador. Talagang nagsisipag po itong si Miguel noon. Sa kanan ng bahay ni na Miguel ay nakatira yung mag-asawang tawagin po nating Linda at Julius. Mabait po silang magkapit-bahay. Yung tipong nag-aabot ng ulam kapag may sobra at lagi po itong nakangiti. Kapag nakikita mo sa umaga. Kapag may problema, sila rin po yung nauunang tumulong. Sa madaling salita, tahimik, masaya at simple po yung buhay namin noon. Hanggang dumating nga yung isang araw. Ang araw na dumating si Aling Iding, yung nanay nitong si Linda. Isang hapon noon ay may huminto na tricycle sa harapan ng bahay nila Linda. Nakita namin ni Miguel yung matandang babae na bumaba mula sa loob. Manipis po yung buhok. Nakasalakot at may postura na para bang pagod na pagod sa biyahe. Sa likod po nito ay yung dalawang sako ng gamit at isang kahon na halos butas-butas na sa tagal ng panahon. Pagkababa pa lamang po nila ay narinig ko si Linda na parang kinakabahan habang kinakausap si Miguel. Umuwi na si nanay dito. Pinauwi siya sa Negros. Hindi na raw kaya ng kapatid ko eh. Lagi silang nag-aaway tapos sabi niya, nag-uulanin daw minsan si nanay. Sambit pa nga ni Linda. Nagkatinginan nga kami ni Miguel. Hindi namin alam kung magiging mabuti ba yon o pasanin para kay Linda. Pero bilang kapitbahay ay ngumiti na lamang po kami at inalok ng tulong para buhatin nga yung mga gamit. Nang mapatingin nga ako kay Aling Iding, may napansin ako kagad noon. Iba yung tingin nito. Para bang sinusukat niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi yun karaniwang tingin ng isang matandang pagod. Parang may tinatanaw siya sa likod mo. Hindi ikaw mismo, kundi kung anong laman mo. Parang ganun po eh. Parang tumatagos po yung tingin nito. Hindi ko na lang pinansin. Pero sa buong maghapong yon, parang may kung anong mangyayari na hindi ko gusto. Hindi ko alam noon pero talagang kakaiba. Kinagabihan habang nasa balkonahe kami ni Miguel, nakita naming nakaupo sa may hagdan si Aling Iding. Tahimik lang po ito. Nakatitig lang sa dilim sa kung saang direksyon. Tapos ay bigla po itong tumingin sa bahay namin noon. Pero wala namang nangyaring kung ano. Ilang araw matapos dumating ng matanda, nagsimulang umangil po yung aming aso noon na tawagin po nating Bantay. Tuwing mga alas 9 parang may nakikita po ito sa madilim na parte ng bakuran. Hindi po ito basta kahol lang na tila may ibang aso sa paligid. Para po itong galit o takot. At nanginginig po yung bawat pag-angil nito. Baka may kung ano lang na hayop na nakita. Sambit ni Miguel noon nung sinabi ko. Pero hindi po ganoon yung pakiramdam ko.
Madalas ay nakapwesto po si Bantay sa gilid ng mga kawayan, nakatingin sa isang direksyon. Direksyon ng bahay nila Linda. Isang gabi noon ay sinilip ko kung ano nga ba yung tinitignan nito. Sa pag-aabot ng tingin ko, may nakita kong anino sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi ko alam kung tao ba yon, pusa o kung ano. Pero parang may nakadapa sa lupa na para bang may sinisimsim o inaamoy. Pagbaling ko kay Bantay, lalo po itong nagngingit-ngit. Kinabukasan ay kwinento ko po yun kay Miguel at pati na rin kay Julius. Si Linda lamang po yung nagsabi noon. Baka takot lang talaga yung aso ninyo. Sambit po nito, pero sa tono po niya halatang hindi nga siya sigurado. Mas lalong sumama yung pakiramdam namin noon nung isang gabi. Paglingon ko mula sa likod ng bahay isang gabi noon, nakita kong nakatayo sa likod ng bintana ng bahay nila Linda. Si Aling Iding. Tumingin po ito sa akin ng diretsyo nung makita niyang nakatingin ako sa kanya. At nakakapangilabot po na parang hindi po kumukurap yung mata nito. Tapos ay agaran din po siyang umalis doon. Kinaumagahan ay narinig ko na lang po noon yung malakas na sigaw ni Norma. Si Bantay daw, kaya't mabilis nga po kong lumabas noon. At doon ko nga po nakita yung aming aso. Nakahandusay, baliktad yung ulo at para bang binali yung leg. Walang dugo, walang kagat. Wala ring bakas na parang may nakaaway itong ibang aso, pero wala na rin po itong buhay. Parang pinilipit lang po yung leg nito. Nakita ko sina Miguel at Linda noon, pati na rin si Julius na lumapit. Pareho po silang nasyak. At awang-awa po yung reaksyon nila. Pero si Aling Iding, nakatingin lang po sa aso noon at nakita ko pa po itong ngumiti. Binura lang po niya yung ngiting yon nung mapansin itong nakatingin ako sa kanya. Hindi ko po makakalimutan yung ngiting yon. Nakakapangilabot yon. Yung tipong parang natutuwa siya na wala ng buhay yung kawawang hayop. Napatigil ako noon at napatitig rin sa kanya. At naglakad na lang din po siya papasok ng bahay nila. Wala pong kahit na anong salita. Doon nagsimula yung totoong takot ko noon. Pagkatapos ng insidente kay Bantay, nagiba po yung kilos ni Norma. Parang may kutob po siyang hindi namin nakikita. Lagi siyang nakakaramdam na merong nakatingin. Minsan ay bigla na lang po siyang tatanon mula sa pagkakaupo dahil may bigla raw dumaan na anino sa bintana. Habang lumalaki po yung tiyan nito, mas lumalakas rin yung pakiramdam niyang talagang may bumibisita sa kanya. Isang gabi nga, habang naguhugas po ito ng pinggan, bigla po itong napasigaw. Kaya't napatakbo rin po ako noon nang marinig ko. May tao ba sa labas? Tanong po nito at nanginginig po ito. Pumwesto nga ako sa may bintana at sinilip ko kung sino. Pero wala. Pero doon sa may kakahuyan, parang may nakita po akong kung sino doon. At nang lumabas nga po ko upang tignan, meron pong mga bakas sa lupa. Mga bakas ng paa. Halatang parang merong taong kakagaling lang doon. Hindi po yun normal. Alam kong may kung sino talagang bumibisita kay Norma. Isang gabi nga, habang nagkukwentuhan kami sa labas ni Miguel at Julius noon, biglang may narinig kaming gumagapang sa bubong ng bahay nila Miguel. Hindi po ito tunog ng kung anong hayop pa. Hindi sa pusa kung ano man. Parang may malaking nilalang pong kumakaskas doon. Tapos ay bigla pong tumalon nung narinig po nitong parang napansin namin. Napaigtad nga po si Miguel noon at napatayo rin si Julius. Miguel! Miguel! Sigaw pa nga po ni Norma mula sa loob ng kanilang bahay. May gumagapang sa bubong. Dagdag pa po nito. Tumakbo na nga po kami noon upang tignan. At nakita namin si Norma na takot na takot. Yakap-yakap yung kanyang tiyan at grabe na po yung pawis kahit malamig naman po yung panahon. Sa pagtakbo namin palabas para tignan kung sino nga ba yon, may nakita kami noon sa dilim. Isang figura na mabilis na tumatakbo papunta sa kabila. Hindi namin makita yung itsura, pero malinaw po yung puting buhok na humahampas habang tumatakbo. At yung payat po nitong pangangatawan. Nakayuko rin po itong parang hayop na parang nagmamadali. At doon nga po yun dumiretso papunta sa bahay nila Linda. At wala na pong duda kung sino nga ba yon. Si Aling Iding. Dumating rin po yung gabi noon na pinakamasaklap sa lahat. Mga bandang 11:00,
habang naghahanda dapat kami sa pagtulog, bigla pong umuga ng malakas yung pinto. Si Norma! Sigaw pa nga po ni Miguel noon. Ako naman po noon ay agarang lumabas upang pumunta doon. At pagdating ko ay nagulat ako sa aking nakita. Si Aling Iding. Nakasubsob na nga po sa sahig. Dinidikit yung tenga niya sa ilalim ng pinto ng kwarto nila Norma at nakapasok na nga po ito sa bahay. Parang inaamoy-amoy niya. Parang nawala na nga po ito sa kanyang sarili at sa pilitan ng pumasok. Pag-angat po nito ng kanyang mukha ay halos malaglag po noon yung hawak kong lampara. Ang mga mata po niya ay pulang-pula, parang mata ng hayop, at yung balat po nito ay talagang nangingitim. Ganon din yung umaagos na malapot na laway mula sa kanyang bunganga. Akin ang bata, sambit po nito. Parang wala na talaga sa kanyang sarili. Unti-unti na rin pong nagbabago yung itsura nito. Yung mga kuko po nito ay parang biglang humaba at kitang-kita ko yung mga pangil sa mukha nito. Bigla na lang po itong sumugod. Nang buksan ni Miguel yung pinto ng kwarto para itulak ito palabas ay tumalon po siya papunta doon sa loob. Nagkagulo na nga po kami noon. Nagdumugan po kami sa sahig. At ang lakas po ng matandang ito. Hindi po talaga pangkaraniwan yung lakas na kahit dalawa na nga kami ni Miguel ay halos hindi po namin ito mapigilan. Humahalinging rin po ito na parang nababanguhan sa kanyang naaamoy at talagang kakaiba po yung kinikilos nito. Parang hindi na po ito tao at talagang parang hayop na. Ilabas nyo na! Sigaw pa po nito na parang tuluyan ng pinanawa ng kanyang katinuan. Sumisigaw rin po si Norma noon at umiiyak. Grabe po yung kabang nararamdaman nito habang kami naman ay pilit na pinipigilan yung matanda. Hawak ko po yung binti ng matanda noon habang pinipigilan siyang makalapit kay Norma. Doon nga dumating si Linda at Julius noon. Malamang ay narinig na rin po nila yung mga kaguluhan. Pagkakita nga ni Linda sa anyo ng kanyang ina, ay halos mabitawan po nito yung hawak-hawak niyang itak. Mukhang binitbit po niya yon nung makita niyang parang nagkakagulo. Nanay? Ikaw ba yan, Nay? Sigaw po nito na talagang nagtataka at grabe yung kaba. Nung umangat nga po sa kanya yung tingin ng nilalang at ngumiti pa po ito, isang ngiting puno ng laway at talagang galit na galit, ay doon na nga po tuluyang nakumpirma ni Linda na nanay nga niya yung nasa harapan namin. Napasigaw po si Linda noon at sa gitna ng takot at pag-iyak, bigla po nitong tinutok yung kanyang hawak na itak sa kanyang ina, habang tatlo na nga po kaming mga lalaki yung pumipigil dito. Sinusubukan pang sumugod ni Aling Iding noon, pero talagang tinutok na nga po ni Linda yung itak sa leeg nito. At ang sabi ni Linda ay hindi siya magdadalawang isip na gamitin yon kung magpumiglas pa rin yung kanyang ina. Natigilan nga po yung matandang aswang noon na parang natauhan na, at doon na nga po namin ito tuluyang nahila palabas ng bahay. Hanggang kumalma naman po yung matanda at iyak po ito ng iyak. Ang sabi nito ay hindi raw talaga niya mapigilan yung tawag ng laman. Tinali po nila Linda yung kamay nito at inuwi po sa kanilang bahay. Hindi na nga po kami nakatulog noon. Hanggang kinaumagahan na balitaan po namin na aalis na nga itong si Aling Iding. Babalik na raw po itong Negros at doon muna siya titira sa bahay ng kanyang kapatid. Si Linda po mismo yung naghatid dito. At pagkabalik nga po ni Linda pagkalipas ng mga isang linggo, grabe po yung paghingi nito ng tawad at nakiusap po ito sa amin noon na sana ilihim na lang po namin yung lahat ng mga nangyari. Magmula po ng araw na yon, hindi na po bumalik kahit isang beses si Aling Iding doon sa aming lugar. Huling balita po namin ay namatay na po ito. Ang tanong lang ay kung sino bang nagmana. Ayaw rin pong sabihin ni Linda sa amin nung aming tinanong. Pero yung sinabi lang po nito, masisiguro naman daw namin at mapagkakatiwalaan naman namin siya na hindi nga siya yung nagmana nun. Magmula po nun wala na rin kaming balita eh. Pero syempre hindi namin ito malilimutan. Ito nga po yung kwento. At sana'y nagustuhan po ninyo at dito ko na ito tatapusin.